ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga Biblia. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat hari. Pinupubad siya ng Espiritu ng Panginoon at siya ay nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng tao ay malinaw. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, na nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan. Nang bumulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o ako ng iyong mga tola, kay Inam o Israel ng iyong birahan. Wari kapatagang nakapalawan, parang hati sa baybay ng balis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon, at tataas na punong sentro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag. At ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng tao ay malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakaparating sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaari mabuhat ako. Gayon may nalinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking napamalas, hindi sa balat. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Ilitaw isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Noong panahon yun, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga purong saserdote at ang mga matatanda ng bayan. At siya ay tinanong, ano ang karapatan ng gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na inyong nasaksihan. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila ay nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa akin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng buong bayan, sapagat pinikilala nilang si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Mga matinabawang balita ng ating kaligtasan. Para pakunatin mo yung balita mga kapatid. Magandang din po sa lahat. Good evening. Mabatiin natin po sa good evening. Kumusta kayo? Sa unang simbang gabi, are you excited? Ako din po excited. Kasi kung mamaya-maya, ito na ang muling simbang gabi gusto ninyo. Hindi ko alam. Kasi baka mamaya na mag-shopping kami ng 2026. Ay hindi ako makakapunin next simbang gabi. Hindi ko alam. Yun ang buhay natin lamang haka-haka. Huwag kayo mag-alala. Simbang gabi, lahat gabi. Pag umaga, ano po, hindi po simbang gabi yun. Misa de Gallo. Ang Misa de Gallo ay misa sa unang pagtilak ng manok. Yun po yun. At yun po ay Misa de Aguinaldo ang tawag. Ay bakit oras na? Kasi yung mga Espanyol ng panahon yun, masyado din natin ginagana yung pananampalataya ng mga Pilipino dahil iisa naman yung halos trabaho ng mga tao ng una. Wala namang kumpanya noon. Lahat ay halos magsasaka. Kaya sila ay, bago pumunta sa bukid, sumisimba muna. Kaya yung isa po ay sa umaga kapraknak. Kaya po nagkaroon ng simbang gabi. Practical reason. Una, during martial. Wala po ng turakla. Bakit? May curfew. Kaya lahat ang misa gabi. Another practical reason. Kasi, yung mga taga-barangay ay nalayo. Hindi sila makapunta sa madaling araw sa main church. Kaya, nagagawa ng misa paggabi. And then, ang another practical reason ay hindi kaya magpahin ng simbahan sa dami ng tao ang nagsisimba kung madaling araw lang. Kaya naglagay po ng simba sa gabi. Kaya ito po ang unang simba gabi. Amen ba? Ang tawag ito ay Misa de Aguinaldo. Misa de Aguinaldo. Bakit? Ano bang misa? Eucharist. Ang Eucharist ay ibig sabihin ko ay pasasalamat. At ano yung Aguinaldo? Natin gift, Aguinaldo eh. Aguinaldo is a gift. So, pasasalamat sa biyaya. Ang yung lahat ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos.
biyaya ng buhay, biyaya ng magandang pamumuhay, biyaya ng hanap buhay, biyaya dahil you and me are still around. Maraming wala na ngayon. Tuloy naalala ko yung kapatid ko, si Toti. Wala na po siya. Maraming ating mga kasamahan sa sipakan, wala na. But we are still here. Salamat sa Diyos. Sabihin niyo sa inyo katabi, tulog agad kayo, di ba? Pag di ka na sa isa natutulog agad, pag hindi naman, hindi naman kayo tutulog. Sabihin sa inyo katabi, salamat, buhay ka. Buhay pa talaga. Salamat, ang tukanan. Okay. Salamat. But the best gift ay hindi naman yung buhay, hindi na yung magandang buhay. Salamat sa pinakamatinding aginaldo. At ano yan? Ang pananampalataya ng Diyos, ang katapatan ng kanyang pangako. Yung po ang the best gift. God is faithful to His word and to His promises. At yung kanyang pangako ng susugo, ang the best gift na ating pinaghahandaan ng kanyang unang pagdating. We are still in the season of Advent. Ang dami na lang nating mga ilaw dati sa ating simbahan. Sabi nila sa akin, bakit tinagdag mo ng ilaw? Loob at labas sa simbahan. Ang dami. Sabi ko, ipangangalas na din. Hindi lalagay ko ng lahat. Okay? Ayan. But today, we are still in the season of Advent. Yung Advent po ay ang pag-aalala sa pagdiriwang ng unang pagdating ng tawag natin, Pasko. At yung mga characters, yung mga personalidad na talagang naging bahagi ng unang pagdating ng Pasko. Ang taong-naunahan, kasi Jesus number 1, siya yung dumating din. Pero yung pangalawa ay ang mahal na Birhen. Kaya siya nagaging dahil sinasamahan natin ang mahal na Birhen sa kanyang pag-akot sa pananagutan na matupad ang pangako ng Diyos para sa kaligtasan. Yung 9 days ay symbol ng 9 months. So every day is equivalent to a month na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus. Yan po yung Novena, 9 days. So symbol of 9 months. Siyempre po, focus tayo sa mga pagbasa, lalo na sa mga salita ng Diyos. Hindi ko siguro mahaba yung aming mga pininipadar yun. Kami mag-uusap na ako masyadong mahaba. Kasi baka kami yung tulugan. Unang gabi pa lamang ng 5 gabi, so ito yung ating pagdinilayan yung gospel today. Hindi pa po ito ang simula kung makikita natin kung paano inihanda si Jesus. Ito po ay after flashback. Ito ay si Jesus nung nangangaral na yung ating unang simbang gabi. Kasi the reading of today is the reading of the first simbang gabi. Hindi po gaya ng dati gumagawa ng kanyang reading. Pero ngayon ang liturgy, kung ano ang pagbasa sa araw na iyon, yun ang babasahin sa simbang gabi. At ito po yung Ebanghelyo ngayon. Tungkol sa ikwentro ni Jesus at ng mga tao, yung kanyang kanabunan, mga saserdote, mga punong pari, mga Pariseo, na hindi naniniwala kay Jesus. Mga Pariseo na galit kay Jesus. Bakit nakagalit? Kasi nung dumating si Jesus at nangaral, ang daming followers, ang daming naniwala, ang daming nakikinig. Pero sa kanila, yung mga punong saserdote, punong pari, mga Pariseo, mga pinuno ng Hudyo, sila walang nakikinig, walang sumusunod, nakagalit. Ganyan naman tayo. Pagka ikaw ay nainggit, galit ka doon sa isang tao, hindi mo tinitingnan kung ano yung kanyang mabuting ginagawa, kung ano yung kanyang sinasabi na totoo, ang iyong iniisip, inagkawag niya ako. So, ganun po yung paniniwala nitong mga Pariseo dito. Kaya, kinumpronta nila si Jesus. Kasi nakita nila, dahil sinasabi ni Jesus na mga makayang mga tao. Ang daming milagro. Kaya anong kaniyang tanong?
anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga ito? Maganda sa English, who gave you the power to do all this? Where did you get it? Hindi na ka naman namin kita nag-aral. Ikaw naman ay anak ng karpintero. Ikaw naman ay taga-Nazareth. But who gave you this power? And at the top of their mind, ito yung kanilang iniisip, we know where you got it. Alam namin kung saan galing sa kasamaan. Ikaw ay possessed by the evil spirit. You know, sa discussion, hindi naman yan nakita ba sa gospel nakita ni Jesus. Kung galing sa kasamaan ng aking ginagawa, ay bakit mabuti? Ang mabuti at masama, it can't be together. Kapag mabuti, mabuti ang pinagalingan. Sabi nga sa English, you reap what you sow. Kung anong itinanim, ang aanihin. Kung ang aning mabuti, mabuti yung pagtatanim. Kaya, ito yung kanilang usapan. At yung kapangyarihan. Anong sabi ng Jesus? Sabi niya, ba't hindi kayo niniwala sa kapangyarihan Juan? Kung masasagutin niya yung kanyang autoridad, di sasagutin ko kayo. Pag-una natin pag-usapan yun. Let's talk about authority. Kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan na nakakaakit at hindi nagtutulak? Kapangyarihan na bumubuo at hindi nagwawasak. Kapangyarihan na humihilong at hindi nananamig. Kapangyarihan na talagang nagbibigay buhay at hindi bumapatay. Kapangyarihan ng pag-ibig. Yan ang ating pinag-aandaan. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng kasintihan at kababaan ng loob. Ang kapangyarihan na galing sa simpleng pamamaraan. Ang pagsinag ng salita ng Diyos sa Belen. Hindi sumisigaw, hindi nananakot, hindi namimilit. Ganyan din po ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw. Hindi lamang yung galing sa Belen. Araw-araw. Yan ang dapat natin mas marami. Kung gusto natin maakin ang mga tao, hibukin natin. Ating, sabi nga ay, maging susi ng inspirasyon and encouragement. Hindi tayo dapat manakot para tayo ay sundin. Kaya kung ikaw ay nasa posisyon, you are the boss or the manager, you are the president or on top. If you want people to follow you, then dapat may salita sa English. Be credible. Kapaniwala. Yung salita ay nakikita sa gawa. At ikaw ay susundan. So ito yung unang hiling natin. Marami tayong hiling ngayon, Pastor. Ngayon si Panggabi. I know you have also many wishes. Sana ang isa sa ating hilingin. Panginoon, yung kapangyarihan mo na ba ang ibubup sa amin? Anong kapangyarihan? Yung kapangyarihan aming susundin. Tahimik, pero ang tindi ng dating. Alam namin, hindi mo kami tinatakot. Hindi mo kami humusgahan. Kung hindi kapangyarihan na nagpapatawad, kapangyarihan na nagpapaliwanag, kapangyarihan na gumigising sa aming konsensya. Hindi nanunumbat, yan ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya, hindi lamang po kanata sa paggabi, hindi lamang para tayo swertihin sa bagong taon, kung hindi hiling namin ang tunay na pagkilala sa buhay ng Diyos na dapat manahan sa ating mga puso. At upang maramdaman natin na talaga siya yung lumulubog sa atin, ay di susundin natin ang kanyang salita. Kahit magulo, kahit may problema, kahit maraming mga pagsubok, autoridad pa rin ni Jesus na bakang manahan sa ating mga puso. At tayo din, kung ano man ang ating katatayuan sa buhay, ay di yun ang ating ipakita. Especially tayo mga magulang, hibugin natin ang ating mga anak sa tama. Do not impose that you have the authority over them. Ang autoridad po ay hindi sumasaklaw sa tao. Ang tunay na autoridad ay nakikisa sa taong tinutulungan. Hindi nananakot, hindi naninira, hindi nanunumbat,
hindi naghuhusga. Sa bawat simbang gabi na dadaluhan natin, kunti-kunti natin ihanda, hindi lamang ang ating mga bahay, ang ating simbahan, kundi ang ating mga puso para dumating ang tunay na kapangyarihan na dapat manahan at sundan at sundin natin araw-araw ang kapangyarihan ng pag-ibig na isigitan sa Belen. Tumayo po tayo lahat at itasasalin ang panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pagkasimula natin ang ating siyang araw na pagdidibusyon. Ito po yung 9 days, ito po yung sumbagabi, devotion. Devotion with Mama Mary. Inanyayaan tayo ng Diyos na maganda sa pusong mapagpakumbaba unang tinugin ang kanyang anak upang siya lumubog sa amin at sundan ang kanyang magandang halimbawa. Ilapit natin sa kanyang ating mga dasal at kahilingan at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, tindin mo ang aming panalangin. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Para sa mga simbahan, upang sa pamumuno ni Pagalayon, ni Obispo Marcelino Antonio, ng tanang mga obispo at ng mga pari, patuloy nawa ng ipahayag ang kalooban ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bayan, upang sa kanilang mga kapapasya, lagi nawang nanaig ang kabutihan ng lahat at katulad sila kay Jose sa katapatan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tindin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, upang mapanatili nilang buhay ang pananampalataya sa kanilang tahanan at maging patuloy na bahagi ng angkan ni Kristo sa pagmamahalan at katapangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, piliin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa at nahihirapan, upang makatagpo sila ng pag-asa sa Diyos na kumikilos at gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tindin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang makasama nila sa kaluwalhatian ng mga banal na demonyo ng ating pananampalataya at makita ang katuparan ng pangalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tindin mo ang aming panalangin. Kasama natin siya ng ating mga sponsors, ang Calabasas School of Arts, ang lahat ng mga artista, ang mga kaalay na rin ng mga bagong kabataan. Tayo mga pastors, because para sa ating kaibigan ay sa pagdating. Diyos na dali sa iyong kalikasan, salamat sa iyong pag-ibig na dumating sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Matulad gawa kami sa kanyang mga halimbawa sa kanyang palataya. Upang ihanda kami sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na Panginoon, di pagkakakiin ang ating pagtitiwan ng unang simpang gabi. Lahat ng ating mga anay, italagdanan niyo sa mga mapapangyayahan. Ang gabi naman ng Panginoon, at sa iyong kamay, sa katuloy na kailangan sa aming Panginoon at sa buong isang kailangan. Pamanangin ang ikatang gabi mo, ang aming mga anay hindi mo pinamimigay. Pagdudulahan ka rin ng parang paligtasan, na ngayon pamanay amin ang pinanamimigay. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawa ng hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. Itaas ang Diyos sa inyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Pamanangin mga pagkalitan, tuloy marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ang pagkasuko mo sa kanya ay na lahat ng mga propeta. Ang pagsinilihim na nilika ng mga nagbilig kanya ng tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang palating niya ay pinamahan sa pagkautisa sa kanyang pagbibinyan. Ngayon pinagahan na namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Gawin na namin din ang nananalanin, lubos na makaharap sa kanyang kadahilan. Kaya isa na mga kailan sisigawin ng pagpuli sa iyong walang upay sa kalangitan, kami nagpupunti sa iyong kadahilan. Maraming ko kung paano talagang ngayon sa pamagitan na yung Espiritu, gawin mo na ng mga kaloob ito. Para sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya paligtisang ko sa loob na maging hando, ginawa ka niya ang pinakapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati niya yun, binawat sa kanyang mga lagal at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at amin. Ito ang aming katawan na ihahagdo para sa inyo. Gayun niya mga matapos sa mabuhay na wakaniyang kalis, muli kayo ang pinasalamatan. Biniyaw ko ng kalis sa kanyang mamalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Binasa sa lupa
kanyang pagkalaan sa pagkabagay ko ng pagkakulay ng iyong anak. Kaya pinihalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kanis na nagkakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa gawa ng dugo ni Kristo ay makulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Magalingapin mo ay simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa hindi na aming pangpalitan at tinangkol ng aming Kristo. Lahat ng mga obispo, mga pangit, kami natatali tumayo. Mga nag-aray, mga nagpapisan. Amin tinata sa mga nagkaramdaman upang sila ay bumalik kaagad. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi ay pag-asang sila ay maling mabubuhay. Lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloyin sa iyong paliwanagan. Kawan mo pakitaba ang kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang bawat ang ganit maligay na ng Diyos. Isa na sila ay naguling esposo. Kaysa ang mga apostol, isa ng bautistan ang pagkaroon ng nakanang kawanan na nabuhay sa daigdig ng kalabuludod sa iyo. Kaya pagtimong nawa namin ang pagpupuli sa karanang sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama iyo at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, umawit kami ng buong tiwala at kaninali sa panalangin ituturo sa amin ng ating tagapagligtas. Piniling namin kami sa lahat ng masama, pero walang mabayang naman
Iligtas sa kasalanan at pinahilot sa lahat ng kapapamakan. Samantalang mga pinananalig ka ng tabiang araw ng kapapamakan ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyong mga gusto, kapayapaan binigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya o ang aming mga pagkakasama. Pagdalaw ng inyong kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpo sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang Panginoong Jesus. Dalangin dumarating sa ating buhay sa iba't ibang pamamaraan. Una, sa kanyang unang pagdating ng kapasukan na ating pinaghahandaan. At ngayon sa banal na pakikinabang. Mapapalad ang mga handa upang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ko karapatan ang pagpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo, ilalagay mo. Para po sa mga kapatid ng Kristo, sa
galing. Hindi maganda sa pagpigil ng mga anak. Noon. Maraming salamat po sa inyong sumama sa mga tao sa mga pangalaman ng kaya at pagkakas. Ngayon pa lang. Parang naniniwala din sa mga kapatid. At ito naman nasa labatan yung sponsor namin. Na sila din yung choir ngayon. Ang Calaban City School for the Arts. Pinagkawagan namin, sir, representative para sa iyo ang token of appreciation. Muli palakpakan po natin ang Calaban City School. At muli pong bigyan ng salamat at sa mga naunang sa pag-aalay ng alay namin sa Simang Gabi, ang Parish Representative po ang nagbigay ng tinig at musika sa ating bananang isa, ang Coro Sanghaya mula sa Calaban City School for the Arts. Muli buong puso po na pinapabot ang ating pamamaroko, Reverend Monsignor Mario at Castillo, ang taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na suporta at pakikisa sa mga gawain ng ating parokya. Maraming salamat po. Kanina pa rin simula ay pagkatuloy. Usually sa unang simbang gabi ko I give the general absolution sa inyo lahat para kayo ay makareceive ng communion on those who are eligible. Kaya kung pwede, siyempre kung bata nyo. Well, yun sa loob, mga kapatid, bago magsimula ang 6 o'clock mass, I will be looking at the 8 and 10. Muli po, salamat sa lahat, kayo po tayo na lahat. Manalangin tayo, kapag namin mapagmakaw sa aming pag-asala sa panalangin. Lagi naman ang madama aming kagandahan loob. Kung mamamilo kami ng kaligtasan, papandaman sa pagkakataon ng iyong anak, ngayong aming binuri na ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasayan na lagi kong pinapanaala, ingat kayo sa pag-uwi, pasensya, dahan-dahan, huwag iinin ang ulo dahil sa maraming motorista, dahil daming sasakyan sa traffic, kulang-kulang mga kapatid. Lagi natin nagdaanan sa tunay na may kapangyarihan ay yung unawa, pinagmamalasakit, at yung may pagkakawan. Nagmamahal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid na sa ating banal na pagdilimang sa unang simbang gabi, humayang tayo ng pagpulit at papasalamat sa Diyos. Yan guys. Tapos na misa. Haba ng misa. Isa lang ako. Mag-isa lang.
care. God bless.